different ways of activism. So first, meron tayong militant activism. You take the battle out to the streets para gamitin natin yung mga katawan natin, dadalhin natin yung sarili natin, yung physical na forma natin sa mismong yung kung saan natin dinadala yung hinaing natin, ay dadalhin natin yung mga hinaing na yun upang marinig tayo personally. Tapos, meron din tayo na gagamitin natin yung multimedia para marinig yung para makita naman ng iba't ibang tao, mainly the middle class persons nga, di ba, na para makita nila yung mga sinusulong natin na advokasya at ideolohiya. Tapos, pangatlo, syempre, maaari din tayong magkaroon ng introspective activism na sa sarili natin magsisimula yung gusto nating pagbabago. At dahil sa gusto nating pagbabagong yun, pwede na tayong mamili dun sa mga iba't ibang pang mga forms of activism na nabanggit ko nga kanina. 1,000 reblogs. Lahat po yan, epektibo. Lahat yan nakakapag-disseminate ng information. Kaya nga tayo may Stand UP Facebook, Stand UP Twitter, Stand UP Tumblr. Pero, 1,000 plus students. Hindi ba't mas malaki ang resulta na natatanggap natin kapag 1,000 mahigit na estudyante ang nagmamarcha sa kalsada? Sa napatunayan ng kasaysayan, 4.2 billion pesos ang naidagdag sa ating SUCs. 190 pesos, a million pesos ang naidagdag ng congressional insertions. Ito po, at hindi lamang yung 1,000 likes sa status, 1,000 retweets, o 1,000 reblogs ang nakakapagpagay sa yung 1,000 plus students na marahil ay kasama rin po ang marami sa atin ngayon ang nakapagbigay talaga ng tamang na mas mataas kahit pa paanong budget para sa mga kapwa natin, scholar ng bayan, para sa mga kapwa natin sa SUCs na hindi naman talaga nabibigyan ng karampatang budget ng ating gobyerno. Kung wala po ang militant activism, wala tayong karagdagang budget. First of all, let us define what is activism. Activism may indeed come in different forms, but it is rooted in this unified principle that you as a person actively fight for social change, that you as a person actively try to promulgate the spirit of democracy, and that you as a person actively seek for social justice generation after generation. That is what activism is. It is not only limited in our being as students. Kahit po magtapos na tayo dito sa kolehiyo, ang activism dapat po magpatuloy yan. It may come in different forms because we all have different advocacies in this life. Ako po, bukod po sa mga student issues na meron tayo, isa po sa advocacy ko po is to raise interfaith dialogue, to understand the different faiths that we have. And I try to live that in every day of my life. To the friends that I meet, I try to introduce what Islam is, try to understand how Catholicism and Islam really blend with each other. In different forms, our advocacies, as long as it is rooted in this principle of fighting for social justice, whether we take it to the streets or we choose to sit down and write and publish this so that millions of people would be, would be aware of this, that is activism. Huwag po tayo magpalagan ng ganitong misconception na yung mga ganitong bagay sinasabi ko kahit dahil hindi naman po yun ang aking sinasabi. I try to balance the both, and I am here to actually not only serve the students but also in this matter I believe that I'm able to also serve the Filipino people. Sabi nga, di ba, kung hindi daw tayo kikilos, sino? At kung hindi ngayon, kailan? At kung palagi natin inilalaro yung issue ng lipunan dun sa issue natin bilang mga mag-aaral, mali-mali pong pagtanaw ito dahil hindi po tayo kailanman dapat ilayo yung ating mga sarili sa issue ng mga magsasaka dyan sa asya, telebisita, sa issue ng mga manggagawa na kung saan patuloy na binubusapos sa lipunan natin kinagagalawan. Opo, nabanggit niyo po yun, Farag at Sinya, na dapat sinabi niyo dapat hindi daw tayo magpakulong. Maling tindig to kasi bilang alagal na media, bilang scholar ng bayan, at bilang mamamayang Pilipino, tayo mismo dapat yung nagmumula sa ating kapwa estudyante, tayo dapat yung kumikilos para sa kanila kasi nasa atin yung burden, tayo nabigyan at pagkakataon ng mga pag-aaral. Dapat ginagamit natin mobilize sila doon sa mga pinaglalaban natin bilang mga mamamayang Pilipino. Yun lang po, maraming salamat. Okay. Hindi naman po natin
I keep on saying we should not completely detach ourselves from the problems of our country. Hindi ko po yun sinabi. Personally po, I have my advocacies that I really want to fight for. Kaya siguro yun din po ang sentiment ko, bakit pa tuwing eleksyon, sobrang tindi ng distinction na ginagawa. I value the Filipino people, if you just know that, and simultaneously as being students, I believe that through this, being good students in itself, we actually fulfill the role of being good Filipinos. My question is not what you feel about alternative, about militant activism. My question is how you feel about the people who do not engage themselves in militant activism. Ibig sabihin ko, kahit na nagmulat na kayo ng mga tao na gustong na ito yung pinaka-importanteng way of activism at hindi pa rin sila sumama, ano po yung feeling nyo towards these people? Sinabi po natin kanina na hindi natin dinedisregard yung ganong klase ng pagmumulat ng tao. Sinabi natin kanina, hindi natin sinasabi wala ka ng kwentang estudyante. Yun po yung sagot natin. Pinapalawig lamang natin at sana nga nahahamig kayo tulad na namin ni Carla Concueco no isang araw na talagang sumama sa collective activism. Oo, recognize naman natin yun. Dahil tayo, mapahamig tayo sa statue. Hindi tayo nagde-divide. Kaya nga sana, ang ating goal naman talaga, wala ng dilaw. O talaga lahat tayo, isang kulay, isang hagod, isang Sasagutin yung question, pero ano may gagawa talaga dito? Pero, well, it's just me, I'm distraught, I'm distressed. Di ba nakaka-distress na yung na-reduce na lang tayo to some bipartisan figuring like this? Ito na talaga yung manifestation ng kamalian ng sistema na to eh. Kasi ano ba to? Kung tayo maging future leaders na mag-affect ng social change, tayo ba yung mag-set up ng opponent natin na kandidato para sa isang question? Sabay pag sinagot nito, meron pala tayong isang mga question in hand para lang rin siya. Di ba ito yung trapo? Ba't tayo mag-engage sa ganito? So, tayo na days, guys. Tandaan natin, di ba, na traditional politicking will always thrive for the traditional electorate.